Ang pagiging magkaibigan ay isa na siguro sa mga yaman na may pagmamalaki ng isang individual. Ito yung tunay na pagkakaibigan na alam mong maaasahan mo sa anumang sitwasyon ng buhay. Maging sa mga kasanayan man o pighati, mga taong ekstensyon ng iyong pamilya na kung minsan mga pinagkakatiwalaan mo ng iyong buhay. Ikaw kalakbay, meron ka bang naaalalang tao sa tuwing maririnig mo ang mga salitang tunay na kaibigan? Ating tunghayan ang kwentong handog sa atin ngayong araw. Karanasan ito ni Timyong, taong 1972, Calamba, Laguna. Noon pa man, marami ng mga kababalaghan ang aking napapakinggan. Maging noong araw na hindi pa uso ang mga ganitong uri ng programa. Madalas kasi sa ganitong mga kwento ang ibinabahagi sa amin ng mga purong matatanda na sa aming lugar. Mga kwentong nagpasalin-salin mula sa mga ninuno pa namin at sa ibang tao. Libangan namin noon kapag sasapit ang gabi. Ang pagkwekwento sa amin ng aming lolo tungkol sa mga bagay kagaya ng engkwentro sa engkanto at mga kakaibang nilalang sa kagubatan. Kaya naman batang paslit pa lamang ako ay nalalaman ko na ang mga bagay na maaring ipangkontra sa mga ito sakaling ako mismo ang makaranas. Isang payak na pamumuhay ang meron kami. Magkakatabi ang mga bahay nila tatay at ng mga kapatid niya, pati nitong si Lolo Cardo namin. Isang manggagamot ang lolo ko. Tradisyonal na pamamaraan ang ginagawa niya. Sa tulong na rin ng mga halamang naukuha niya sa iba't ibang parte ng aming lugar. Palagi ko naman siyang nakikita sa tuwing mag-aalas 7 ng gabi. Bago ang hapunan, nagpupunta ito sa likod ng bahay niya. Hindi ko naman alam kung bakit pero magtatagal siya doon ng ilang minuto. Tapos babalik na sa loob ng bahay. Tanaw ko po kasi ito mula sa bahay namin. At isa pa, sa bahay namin kumakain si Lolo Cardo. Wala na kasing mag-aasikaso pa sa kanya. At mag-isa na lamang siya. Namatay ang lola bago pa man po ko may panganak ni nanay. Komplikasyon daw sa baga. Hindi ko po alam kung TB ba o kung ibang uri ng sakit. Kaya naman sa mga larawan ko na lamang nakita ang lola namin sa parte ni tatay. Ang mga magulang naman ni nanay ay nasa probinsya. Ang mga lolo at lola namin parehong buhay pa noong araw pero hindi naman namin mapuntahan at malayo. Mahirap po ang transportasyon noong araw papunta doon sa probinsyang tinutukoy ko. Libangan ko naman noon ang magpagala-gala lang sa labas sa mga kakawian at sa kung saan lang kami mapunta nitong mga kaibigan kong sila Temyong at Baldo. Wala naman po kasi kaming masyadong ganap noong araw. Magsasaka po ang tatay ko at si nanay naman ay nasa bahay lang. Nag-aasikaso sa amin at ang pinaka-paborito kong gawin ay ang tumulong sa lolo ko sa pangunguha ng mga halamang gamot. Magaling po kasi talaga ang lolo ko sa panghuhuli ng mga ibon gamit ang mga dagta ng puno. Ang mga ibon na pwedeng lutuin at gawing ulam noong araw. Kasi ay meron pang mga ganito. Marami pa kasi ang puno noon tuwing hapon. Labis din ang ingay ng mga ibon na nagpapahinga sa mga kakawiyang malapit sa amin. Temyong iho, natutuwa ako sa lahat ng mga apo ko na naririto sa Calamba. Ikaw lamang ang bukod tanging nagtsatsagang samahan ako sa pagpunta sa may kakahuyan. Yung iba mong pinsan nandon
at panay paglalaro lamang sa lansangan. Kapag tatawagin ko ay nagbibingi-bingihan at halatang ayaw na tulungan ako dito kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Apo. Wala po yon, Lolo Cardo. Nakahiligan ko na din kasi ang paghahanap ng mga halamang gamot na magagamit niyo po. Lolo, sa tingin niyo po, maaari din kaya akong matuto ng panggagamot kagaya niyo? Napansin ko po bukod kasi sa inyo, wala nang ibang manggagamot dito sa lugar natin. Bigla ko na lamang naisip na itanong ito sa lolo ko. Isang umaga habang nasa gubat kami at ako nga ang nangunguha ng mga hamog sa mga halaman at inilalagay ko sa tuhod ko. Pampalakas at pampatibay daw kasi yon. Ayon naman sa lolo. Sinasamahan ko siya sa pangunguha ng mga baging na uri ng halaman. Limot ko na ang tawag doon, pero isang mabisang gamot daw yon sa rayuma at sa ubo. Matinik at mahirap kunin, kaya naman kailangan dalawa kami nang sa gayon ay mabunot namin ang ugat nito. Noon kasi ay walang opisyal ang katawagan sa mga halamang kinukuha ni Lolo Cardo. Hindi ko din napag-aralan ang tungkol sa mga herbal na medisina. Ayon naman sa Lolo Cardo ko, nang minsang matanong ko ito kung paano niya ba nalalaman ang isang halaman ay mainam sa karamdaman ng tao. Ang sagot lamang niya ay sa tulong daw ng gabay niya sa kalikasan. Ito daw ang nagtuturo sa kanya ng mga halamang dapat niyang gamitin at mga halamang dapat iwasan. Sa katunayan nga po niyan, sa maniwala kayo at sa hindi, merong isang uri ng halaman o dahon na pinakamainam sa mga taong natutuklaw ng ahas. Pero mahirap itong makuha. Kahit po kami, nahihirapan pero ang nakakamanghalang. Kasi mismo ang mga makamandag na ahas ay alam kung saan ito kukunin. Minsan kasi naging saksi ako sa dalawang ahas na naglalaban. Parehong makamandag. Ilang minuto silang di nag-away. Hanggang sa tila malupaypay yung isa. Marahil na din sa kamandag ng pagkakatuklaw sa kanya. Pagkatapos pinagmasdan ko ito, yung kalaban niyang ahas. Umalis ito. Ako naman hindi ko malapitan yung nangihinang ahas. Kasi sobrang malaki talaga. Gabraso ko yung laki nun. Kaya naman tiyak na kung matutuklaw ako nito, katapusan ko na. Nanatili lang ako doon. Inaantay ko sanang mamatay para kunin at dalhin kay Lolo Cardo. Nang makita kong bumalik yung kalaban niyang ahas, may dala itong mga dahon sa bibig niya at parang isinubo doon sa nanghihinang ahas. Mahirap mang paniwalaan pero nang makalipas lang ang ilang minuto, muling gumalaw nang malikse yung ahas at magkasabay silang umalis. Totoong kwento po ito at ako mismo ang nakakita. Pero nang itanong ko ito kay Lolo, isang beses niya palang daw din itong nakita at hindi siya pamilyar sa itsura nito. Temyong, Apo, tignan mo yung baboy sa may unahan. Kapag nakakakita ka ng mga hayop na sa tingin mo iba sa karamihan kagaya niyan, wag na wag mo silang sasaktan, ni wag mong lalapitan. Dahil sa mga bantay sila ng gubat at hindi nilang nagugustuhan kapag nagagambala sila. Kaya lang po, Lo, paano naman po kung ako ang suguri nila? Anong gagawin ko po? Wala po bang pangontra sa mga ganyang hayop? Hindi po kaya aswang yan kagaya nung sa kwento nyo? Nang umagang yun kasi ay pinagmamasdan namin ng Lolo Cardo ko ang isang napakaputing baboy. Puti ang lahat sa kanya at ayon nga kay Lolo ay engkantadong baboy iyon. Malayang nagpapagala-gala sa kakawyan. Di ko lang po alam
kung ngayon ay may mga ganito pang uri sa mga kagubatan, pero tunay na kakaiba po ang nakita kong baboy. Ayon naman kay Lolo na kung totoong bantay ng gubat ay hindi ito magtatangkang sugurin ang isang tao. Pero kung aswang ang naaktuhan mo, tiyak na magiging agresibo ito. Kahit naman po kasi sa mga baboy na mo talaga, iwas ang mga tao. Maghapon po kami ng lolo ko sa may Kakawyan. Masayang maghapon na puno ng mga aral at kwento. Hanggang sa sumapit po ang 4:00 ng hapon. Dito na nagpasyang umuwi si Lolo. Kaya naman dinaanan po namin isa-isa yung mga panghuli namin ng ibon. Mga sanga po itong korting dapuan ng mga ibon na may napakalagkit na dagta. Mga kinolekta namin sa iba't ibang puno at niluto sa apoy. Mas malakas kasi ang kapit ng dagta kapag niluluto ito sa apoy. Labis naman ang kagalakan ko noon nang dahil sa nakaapat na ibon kaming nahuli. Mga malalaki at mataba, at magaling magluto nito ang Lolo Cardo ko. Yun nga lang po nang malapit na kami sa bukana ng Kakawyan, kung saan palabas na sana kami, may nasalubong kaming isang babae na siguro edad 40 na. Nakasuot ito ng mahabang kasuotan. Hindi ko na po matandaan kung itim ba ito o berde. Medyo madilim na rin po kasi noon. Bigla naman akong hinawakan ni Lolo Cardo sa braso ko at pinalipat ako sa kabilang banda niya. Papasalubong kasi sa amin yung babae. Mabilis naman itong binati ng Lolo Cardo ko. Magandang hapon sa iyo, Aida. Nakahuli kami ng 4 na ibon sa loob. Mangyaring sobra naman ito para sa amin. Yun na itong isa. Mainam yang ihawin. Nagulat naman ako noon kasi alam kong kulang sa amin yung mga ibon. Sa lakas ko ba namang kumain? Pero iniabot ng lolo ko yung pinakamalaking ibon doon sa babaeng tinawag niyang Aida. Tahimik naman itong kinuha nung ale. At tangka pa sana akong magsasalita. Bala ko sanang itanong kay Lolo Cardo kung bakit niya ibinigay yung ibon. Pinagpaguran namin yon. Pero mabilis itong sumenya sa akin na wag na akong magsalita. Wag na akong maingay. Hanggang sa makalabas kami sa may Kakawyan. Tahimik ang lolo ko at saka lamang ito nagsalita ng nasa kalsada na kami. Alam ko, Apo, na nagtataka ka kung bakit ko ginawa yon. Marahil iniisip mo kung sino yung nakasalubong natin. Tama ba ako? Siya si Aida. Bantog na aswang dito sa ating bayan. At ang ginawa ko kanina ay ang pagbibigay galang sa kanya. Kailangang unahan mo ang isang aswang sa dungan. Dahil kung hindi, ang simpleng pagtitig nila o ang presensya lang ay maaaring magdulot ng sakit sa isang normal na taong kagaya mo. Nahintakutan naman ako sa mga sinabi sa akin ni Lolo. Kahit isa itong mahusay na manggagamot at albularyo, ay may kinakatakutan din pala. Labis naman ang respeto niya dito kay Aling Aida. Pero napagtanto ko naman na tama naman si Lolo. Mas mainam ang wala kang kaaway o kagalit dahil hindi liliit ang mundong ginagalawan mo. Ayon pa kay Lolo, ay mukhang bata lang tingnan yung ale. Pero ang totoo niyan ay mas matanda na yon kesa sa kanya. Dahil binata pa lamang daw siya. Ganoon na ang itsura ni Aling Aida. Kaya naman mas lalo kong naniwala sa mga sinabi ni Lolo na aswang nga ito. Pero hindi naman po pala porket aswang dapat nakatakutan na agad. Kasi itong si Aling Aida, ginagalang pala sa aming lugar. At hindi lamang si Lolo ang gumagawa ng pagbibigay dito ng kung ano-anong dala nila sa tuwing masasalubong ito. Dati hindi ito pinapansin, bagamat madalas namang nakikita ko itong si Aling Aida sa may sentro namin, pero umpisa nung makasalubong namin ito ni Lolo,
Saka ko po napansin na oo nga pala. Halos lahat ng matatanda sa aming lugar, ganoon ang paggalang sa ali sa babaeng nakatira sa loob ng kakawyan. Isang araw po nun, habang nasa labas naman ako at nakamasid lang sa mga dumadaan, habang kumakain ng suma na gawa ni nanay, nakita ko naman itong si Baldo at Burnok. May mga daladalang pagkain. Magpinsan kasi ito at sa pagkakaalam ko, noong araw na yon ay kakarating lang ng tiyuhin nila galing abroad. Kaya naman parang naghanda sila. Balak nilang ihatid ito sa akin. Kaya nga lang po sa daan ay nakasalubong nila itong si Aling Aida. Gawa nga ng mga kagaya kong bata pa din naman at wala namang malay tungkol sa kung ano ba talaga si Aling Aida, ni hindi nila pinansin ito kahit kamuntikan ng mabangga ni Baldo dahil sa pagkukulitan nila sa daan. Kita ko pa na saglit na tumigil si Aling Aida at nilingon itong dalawang kaibigan ko. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo sa itsura mo, Temyong? Kami lang ito. At saka ito nga pala, pinapabigay nila tatay. Maraming niluto kasi sa bahay. Kanina ka pa naming inaantay. Pero di ka naman nagpupunta doon. Ano bang nangyari sa'yo? Nabulunan ka na ba dyan sa kinakain mong suman? Bakit hindi man lang kayo humingi ng paumanin? Halos mabangga nyo na si Aling Aida, yung nakasalubong yung babae. Alam nyo ba, sabi ng lolo Cardo ko, may alam yan sa itim na mahika. Baka kulaming kayo. Alam yan ng matatanda. Itanong nyo pa sa tatay nyo. Sabi ko pa sa mga kaibigan ko. Pero tila yata, hindi naman sila kumbinsido dito. Ano ka ba naman, Temyong? Huwag kang magpapaniwala sa mga kwento-kwentong yan. Ang sabi ng tiyo Beng ko, yang si Aling Aida, nabaliw lang daw yan kasi nabiyuda. Namatay yung asawa sa away lupa. Kaya nga naawa daw dyan yung matatanda dito at inaabutan ng mga kung ano-anong pagkain at tulong. Pero hindi naman daw totoo yung usapan tungkol sa pagkaaswang niya at mangkukulam. Mga paniniwala lang daw yan ng matatanda dito sa atin. Kaya hayaan mo na yun. Ang mabuti pa, ito dalin mo na sa bahay nyo. Tapos sumama ka sa amin. Doon ka na kumain sa bahay at sobrang dami pa ng handa. Hindi ko na pinilit pa dito yung dalawa na paniwalaan si Lolo. Kasi halata ko naman na hindi sila makikinig. Pero agad naman akong sumama sa kanila nang mayatid ko na yung pagkain sa bahay. Ganoon po kasi sa amin. Kung hindi mo yayayain mismo, hindi talaga papasok sa bahay ng ibang tao. Kahit pa merong handaan. Lalo pa at may banyagang bisita ang pamilya nila. Mas mahihiya yung mga kapitbahay. Pero ako naman dahil sa mga bata pa lang naman kami at sa kusina naman ang diretsyo namin ay ayos lang. Labis na dami ng mga pagkain. Puto, pansit, mga karne. Akala mo pa ay may piyesta pero paraan lang nila yon para sa pagdiriwang ng pag-uwi ng kamag-anak nila at ng bisitang banyaga. Masaya at naging maayos naman yung maghapon namin doon sa bahay nila Baldo. Hanggang sa magpaalam na akong uuwi. Mga bandang 6:00 na po yata yon. Hindi na ako sinamahan nitong sila Baldo. May mga pinapagawa pa kasi sa kanila at kaya ko namang umuwi mag-isa. Sa paglabas ko sa bahay nila, napansin kong may isang malaking ibon ang nagpapalipad-lipad sa malaking kaimito na nasa may labas ng bakuran nila Baldo. Pero nang tingalain ko nga ito, biglang tumahimik at parang dumapo ito sa puno. Nangalay na lamang ako sa kakatingala pero wala nang lumilipad kaya nagpasya na akong magtuloy sa paglalakad pauwi sa amin. Pagdating naman sa bahay ay naroroon si Lolo Cardo at kumakain nga nung mga dalang handa nila Baldo. Sakto naman po na may bitbit pa akong dagdag na pagkain. Hindi ko na kasi natanggihan yung nanay ni Baldo na mapilit na ipinagbalot ako ng mga iuuwi sa bahay.
Tumabi naman ako sa Lolo Cardo ko at nagtanong. Lolo Cardo, ano po bang pwedeng mangyari kung sakaling nagalit niyo si Aling Aida? Aaswangin po ba niya kayo kaagad? Ay nako iho, pinagbilinan naman kita ng dapat mong gawin kapag nakita mo siya, di ba? Anong ginawa mong pagkakamali? Bakit mo naman siyang ginalit? Hindi po ako, Lolo. Itong sila Bornok at Baldo po kasi. Kamuntikang mabangga si Aling Aida kanina sa daan. Pero hindi po nilang pinansin at nilampasan lang. Pagkatapos nakita ko po itong si Aling Aida na nakatingin sa kanila at parang may mga sinasambit na salita. Sa tingin niyo, Polo, nagalit kaya siya kila Baldo? Napandilat na lamang ng mata si Lolo. Ayon sa kanya, ay huwag naman sana daw, pero kung sakaling totoong nagalit nitong mga kaibigan ko si Aling Aida, baka nagpalipad hangin na ito at maaring may mangyaring hindi kaaya-aya sa dalawa. Bagamat hindi naman ito gaanong kaseryoso daw dahil sa mga simpleng pagsakit ng tiyan at ulo lang naman ang ginagawa ng Ali sa mga kinaiinisan niya, pero nakakatakot pa din, di ba? Nang gabing yon, hindi po ko agad nakatulog. Di kasi mawala sa isip ko yung itsura ng Ali habang nakatingin sa direksyon namin. Bandang madaling araw na po yata nang ako ay nakaidlip. Kinaumagahan narinig kong nag-uusap-usap ang mga kapitbahay namin sa labas. Tungkol nga daw ito kay Baldo na isinugod sa ospital noong gabi dahil nalason daw ito ng pagkain at labis ang pagsusuka. Agad ko namang pinuntahan si Bornok at nakibalita ako kahit di pa ako nakakapag-almusal. Ayon nga dito sa pinsan niya, noong makaalis daw ako, nautusan pa silang dalawa na bumili ng mga maiinom sa labas at doon nga daw may biglang bumulusok at bumangga sa kanilang malaking ibon. At nang makauwi na nga daw sila, ilang saglit lang ay namimilipit na sa sobrang sakit ng tiyan itong si Baldo. Sabi pa ng iba, usog, pero dahil sa impluwensya ng banyagang bisita nila, pagkalason daw sa pagkain ang nangyari. Kaya naman dinala sa ospital. Pero ako, malakas ang hinala ko na dahil iyon sa nagalit sa kanila si Aling Aida. Sumapit po ang hapon at inuwi na sa bahay si Baldo. Nawala na daw kasi yung sakit ng tiyan at natigil na yung pagsusuka noong nasa ospital na. Pero noong gabi, biglang narinig kong sumisigaw yung tatay nitong si Baldo. Kumakatok sa bahay ni Lolo Cardo at buhat-buhat si Baldo. Nawala na daw ng malay at bigla nang nagsuka. Sobra-sobrang dami daw at may dugo na ang nilalabas nito. Agad naman po kong tumakbo papunta sa bahay ni Lolo. Gusto ko pong makita kung papaano gamutin ni Lolo Cardo ang kaibigan ko. Kumuha ng isang plato si Lolo Cardo at nilagyan ng langis niya, sabay nag-usal ng mga orasyon. Itinapat niya po yung plato sa gaserang naroroon at nagmarka yung uling mula naman sa gasera sa plato. Doon ay nakita ko po na parang may korting tao ang lumitaw. Sa pakiwari ko ay babae. Matapos po ito ay inihipan ni Lolo Cardo yung plato. Sabay gamit yung daliri ay kinuha itong naipong uling o yung itim na mula sa usok ng gasera. At ito yung ipinahid niya kay Baldo. Pagkatapos ay may inilagay pang dahon si Lolo Cardo sa likod at tiyan ni Baldo. Nausog ang anak nyo. Kailangan nyong magkatay ng puting manok at ilagay nyo ito sa tapat ng pintuan nyo mamayang 3:00 ng madaling araw. Wala kayong ibang gagawin. Huwag niyong babantayan ng manok at hayaan niyong umagos ang dugo nito sa labas ng pinto. Kapag sumakit pa rin ang tiyan ni Baldo, dalhin niyo ulit sa akin. Pero kung magagawa niyo ng tama ang pag-aalay ng manok, hindi na siya gagambalain pa. Ang tatay ni Baldo ay laki sa lugar na yon
Kaya naman mapapaniwalain ito sa mga albularyo at mga kulam. Samantalang ang nanay naman ni Baldo, na sabihin na nating mayaman at sopistikada, hindi ito naniniwala sa ganito. Mas naniniwala siya sa mga makabagong medisina. At kune-question nga ang pinapagawa ni Lolo na pagkatay ng manok na ilalagay sa labas ng pinto. Baka daw kasi matakot yung bisita nilang banyaga. Baka daw isipin na mga kulto ang nasa baryo namin. Ang problema pa ay sunod-sunuran lamang itong tatay sa asawa nito. Di ko naman po masasabing masamang tao ang nanay ni Baldo. Pero mga tao talaga na hindi naniniwala sa mga supernatural at mga higit sa ordinaryong kaganapan. Sa makatuwid po, sa madaling sabi, hindi po pumayag itong nanay ni Baldo na gawin yung pag-aalay ng manok dahil sa ilang araw ay wala naman nang nangyari kay Baldo. At ang sabi nga ng nanay nito na mukha ngang tumalab naman yung mga gamot na inireseta ng doktor. Kaya naman maayos na ang anak niya. At hindi lang daw dahil sa mga kulto na gawain ni Lolo Cardo. Hindi daw yon ang nakapagpagaling kay Baldo. Hanggang sa isang araw, Biyernes noon, bandang 8:00 ng umaga. Nagulat na lamang po kaming lahat dahil sa umiyak itong tatay ni Baldo. Ako naman ay medyo lutang pa. Hindi ko pa masyadong maintindihan kung ba't ito umiiyak at tinatawag si Lolo Cardo. Yun pala, hindi na daw gumising si Baldo. Nung nagdaang gabi daw sabi nito na may parang tumatawag sa kanya sa labas ng bintana nila at may malaking ibon ang umaaligid. Pero binaliwala lang ito at ang sabi nga ng nanay nito na nananaginip lamang si Baldo. Pero nung umaga at akala nilang natutulog lang ng mahimbing, hindi naman nila ito ginising hanggang sa kabahan na ang tatay nito. Kasi nakailang tawag na sila para sa almusal. Hindi pa din bumabangon ang kanyang anak. Kaya naman sinubukan na nilang gisingin. Pero wala na daw pulso. Hindi na magising at malamig na. Nakiusap itong tatay ni Baldo. Natulungan naman sila ni Lolo Cardo na gamutin daw pero sabi ng lolo, nahuli na ang lahat. At wala na nga daw ang espiritu ni Baldo. Ang nakakagalit lang talaga. Kasi sinisi nitong nanay ni Baldo si Lolo Cardo sa pagkamatay nito dahil daw sa mga ipinainom na gamot mula naman sa mga damo at halaman at sa kung anong ginagawa nitong paghaplas sa kaibigan ko noong isinugod siya sa bahay ni Lolo. Ide-demanda daw nila itong si Lolo at ipapakulong. Nakakalungkot lang isipin na noong inakala nilang magaling na si Baldo, sinasabi nilang yung mga gamot na ipinainom ng doktor ang nagpagaling dito, pero noong namatay ito, isinisi nito kay Lolo ang kasalanan. Hindi patas pero mapera sila at dito inireklamo nga nila si Lolo. Hindi naman po nakulong si Lolo. Wala naman kasing sapat na ebidensya at kahit noong pinatingin ang katawan ni Baldo, walang bakas na dahil sa mga halamang gamot kaya ito namatay. Basta daw na tumigil na lang ang tibok ng puso nito. Sa ibang tawag ay bangungot. Pero dahil po doon, nabahiran ang ngalan ni Lolo. Yung iba ay iniiwasan ng magpatingin sa kanya. Kasi nga ipinagkakalat nitong nanay ni Baldo na mamamatay tao itong si Lolo. Kahit ako po, hindi na ako pinayagan nila nanay na pumunta sa bahay nila Bornok.
Nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan ng pamilya namin dahil sa kapabayaan ng nanay ni Baldo at pagiging mapagmataas nito. Nakaapekto po ito ng lubos kay Lolo. Lungkot at pagkaawa sa kanyang sarili hanggang sa tumigil na po sa panggagamot ang lolo. Unti-unting humina ang katawan niya. At 1 taon nga lang po, iniwan na kami ng lolo Cardo ko. Hindi ko alam ang dahilan, kabaryo. Basta nanghina na lamang siya noong itinigil niya ang panggagamot. Pero bago siya tuluyang manghina at maratay, ipinasa niya sa akin ang karunungan niya. Tinuruan niya po ko ng mga panggagamot at ibinigay niya sa akin itong libro na siya mismo ang may gawa, kung saan nakasulat ang mga pagproseso ng gamot at ang mga pangontra sa mga sakit at kulam. Bagamat inaral ko po ito, pero hindi po ko nanggagamot. Pakiramdam ko na hindi ko obligasyon ang tulungan ang mga kalugar namin dahil na rin sa nangyari sa lolo ko. Na kahit anong bait at sikap na makatulong sa kapwa, sa huli, siya pa din ang agrabyado at masama. May karunungan po ko. 2 taon pa nga ang lumipas ay halos kabisado ko na ang lahat ng nilalaman ng libro. Nagagawa ko na ding gamutin ang mga karamdaman ng mga kamag-anakan ko. Sila lang kasi ang tinutulungan ko at maayos akong nakakagawa ng mga gamot mula naman sa mga halaman. Pero ibinibenta ko po ito sa bayan. Hindi ito libre. Natuto na ako sa sinapit ni lolo. Naroroon pa din naman po si Aling Aida. Wala akong galit sa kanya. Hindi naman niya kasi kasalanan ang nangyari. Kasalanan niyo ng mga tao na walang utang na loob at mapanghusga. Isang araw naman po ay nasa Kakawian ako. Bibihira lang naman akong magtungo dito, pero kapag naaalala ko ang lolo ko, nagtutungo talaga ako sa gubat. Sinasariwa yung mga panahong kasama ko pa ito ng partikular na araw pong ito. Napagpasyahan kong bakit hindi ako maligo sa ilog. Total tag-init at masarap magbabad. Manghuhuli na din ako ng isda kung meron at mangunguha ng makakain sa may Kakawian. Mag-isa naman po kong naroroon, nagbababad at pilit na nagpapakalma ng isipan. Kapag nagbibinata ka po kasi pala, madaming problema ang kakaharapin mo. Yung pagpiyok-piyok ng boses mo na nakakahiya sa mga dalaga at ibang tao. Yung tigyawat na ayaw tantanan yung mukha ko. At ang katotohanang mahina po ko sa paaralan. Palaging kulelat at mabagal magbasa ng Ingles. Yun po ang mga iniisip ko noon, kabaryo. Masaya lang kapag nasa ilog at parang inaanod kasama ng agos ang mga problema mo ng panandalian, pero nang mag-aalauna na ng hapon, umahon na din ako. Walang huling isda. Kaya naman naganap na lang ako ng nyog at labong. Meron kasi akong kawayanan na madadaanan. Kaya naman yun na lang ang naisip kong kunin at iuwi sa bahay namin. 5 piraso yata yung nakuha ko nito. Wala naman kasing may-ari ng lugar na yon, kaya ayos lang na kumuha ako. Wala naman kasing naninita sa akin simula bata pa ako sa tuwing maunguwa ako doon. At dahil sa taglabong nga, napakarami ng naroroong umuusbong. Nagulat na lamang ako dahil sa nang pagtayo ko nang maitali ko na itong mga labong. Naroroon itong si Aling Aida. Nakatayo ito sa harap ko. Halos mapasigaw pa sana ako. Mabuti na lamang at napigilan ko. Magandang araw po, Aling Aida. Pasensya na po kayo, hindi ko po kayo napansin. Nanguha lang po ako ng labong. Wala kasing huli yung pamingwit ko.
Eto po, gusto niyo po ba ng labong? Natatandaan ko naman noon ang bilin ni Lolo na kailangan ko itong alukin. Depende na sa kanya kung tatanggapin niya ang binigay ko. Pero sa unang pagkakataon ay narinig ko itong magsalita. Nagpasalamat ito sa akin pero hindi niya daw kailangan yung labong at maraming kawayanan sa bahay niya. Bilang panghuli, bago naman siya umalis, nanghingi ito ng patawad at nakikiramay daw sa pagkawala ng lolo ko. Mabait na tao daw si Lolo at napakagalang, kaya naman nalulungkot daw siyang wala na ito. Wika pa nitong si Aling Aida na walang kasalanan ang lolo ko sa nangyari kay Baldo at hindi daw dahil sa kanya ang pagkamatay nito. Ayon kay Aling Aida ay simpleng sakit lamang sa tiyan ang ibinigay niya sa kaibigan ko at malaki ang posibilidad na ang pagdala sa ospital ang naging problema at ang mga gamot na ipinapainom dito. Kagaya nga ng sinabi ni Lolo Cardo na mga simpleng sakit ng tiyan at ulo lamang ang ibinibigay ni Aling Aida. Pero napaisip naman po ko kung bakit niya ito sinabi sa akin. Pero nang tumalikod ito, nagwika itong mag-iingat ako sa mga bagong kakilala at bagong salta. May mga bagong lipat kasi sa amin at mga kamag-anakan ng isang lalaking nagtatrabaho sa panaderia. Malapit ito sa aming barangay. Matagal na itong panadero doon. Siguro ay 4 na taon na din. Pero yung mag-anak niya, magdadalawang taon pa lamang pong naroroon. Bukod dito, isa pang pamilya ang bago sa aming lugar. Nauna lang ito ng konti sa pamilya nitong panadero na tawagin nating Eusebio. Kaya nga iniisip ko kung bakit ako mag-iingat sa mga bagong lipat sa amin kung ito man ang tinutukoy ni Aling Aida. Matapos ang ilang segundo na pagtitig ko sa papalayong matanda, nag-umpisa na din akong maglakad papauwi. Gagayatin pa kasi at papakuluan itong labong, tapos pipigain pa at huhugasan bago ito gataan. Yun po ang proseso nito para matanggal yung laso na kasama sa halaman. Pagdating ko po sa barangay namin, nakita ko naman itong si Manong Eusebio. Nakausap itong si tatay. Pero di ko na naabutan ang pag-uusap nila kasi papaalis na din ito. Mano ho, Itay? Si Mang Eusebio ho ba yung nakita ko kanina? Ano po bang sadya niya sa inyo? Oo, Temyong anak. Inausap ko lang para doon sa mga luma at mga hindi nila itinitindang tinapay. Ibig kong bilhin sa kanila para naman maihalo natin sa mga pagkain ng baboy. Sayang din. At saka napadaan siya para sana magtanong kung may gamot tayo para sa paghilab ng tiyan. Madalas daw sumasama ang pakiramdam ng asawa niya kasi. Ang sabi ko naman, hindi ko alam at wala ka pa nga dito sa bahay. Meron ba tayo nun? Ayon sa tatay ko, naikwento daw kasi ng isa sa mga tiya ko na marunong nga akong manggamot at gumawa ng mga panlunas sa anumang karamdamang ordinaryo. Noon pa man po kasi, meron na talagang mga marites. Pero hindi ko naman masisisi ang tiya ko kasi gusto niya lamang ipagmalaki na marunong nga daw po kong manggamot at minana ko ang abilidad ni Lolo. Meron naman po tayong gamot dyan para sa ganong karamdaman, Itay. Pero alam niyo naman po na hindi ako nanggagamot ng ibang tao. At saka sa palagay niyo po ba, ayos lang na tulungan natin sila? Nakakagulat nga po na bigla na lamang kayong kinausap niyang si Mang Eusebio. Di ba po kahit anong bati niyo dyan, tinatangu-tanguan lang kayo? Pagdadailan ko pa sa tatay ko. Pero likas na mabait po talaga itong ama ko. Siya na ang nakiusap na
Tulungan na lang daw ang pamilya ni Mang Eusebio. Isa pa, gamot lang naman para sa asawa nito at hindi naman daw magpapagamot talaga. Kaya naman sabi ko sa tatay ko, napupuntahan ko at ako na maghahatid mismo ng gamot. Sa kinahapunan at gagawa pa ako ng bago. Luma na din kasi yung naroroon at baka kung hindi pa gumana, baka masabihan pa akong peking manggagamot. Bagamat binala ko sanang singilin ang mga ito, pero si tatay, dahil alam niyang magpapabayad ako, nakiusap pa itong wag nang singilin sila Mang Eusebio para naman daw magkasundo sila sa presyo para doon sa mga lumang tinapay na sinasabi nga niya para sa mga baboy namin. Bandang hapon na nun, mga alas 5:30 na yata o mag-aalas 6 at papalubog na din ang araw nang maalala ko yung tungkol nga sa gamot na ibibigay kay Mang Eusebio. Nalibang ako masyado sa paggagayat nung labong kaya naman nakaligtaan ko na ito. Saka pa lamang ako nakapaglagay ng gamot sa garapon at bandang mag-aalas 7 na nang makalabas ako sa bahay. Ipinaubaya ko na sa kapatid ko ang pagluluto ng labong at nagawa ko naman na itong pakuluan at pigain. Ako naman ay naglakad na patungo doon sa may pilapil. Nasa tawid ng taniman pa ang tinutuluyang bahay nitong sila Mang Eusebio. Sa isang kubo, bantay sila doon sa lupa ng ninong yata nitong asawa ni Mang Eusebio. Medyo madilim na yung daanan, pero nasanay na kasi ako at hindi talaga ako nagdadala ng pailaw. Isa pa ay tanaw ko naman yung bahay nila dahil sa malamlam na gasera nito. Medyo malamig ang ihip ng hangin at masarap sa pakiramdam. Dagdag mo pa ang mga huni ng palakang bukid na parang ang sarap hulihin para gawing adobong palaka. Pero wala ako sa kondisyon noon para magsuot sa mga damuhan at pataniman. Bago ka naman makarating sa bakuran ng kubo, may mga madaraanan pang punong kahoy. Santol yata yon at saka abokado. Dahil naman sa nakaramdam ako ng pagkaihi, umihi naman muna ako bago magtuloy sa bahay nila Mang Eusebio. Nang matapos ako, buong pag-akala ko na naihian ko nga yung pantalon ko. Pero nang kapain ko ito at amuyin, amoy langis. Saka ko napagtanto na nabasa yung pantalon ko dahil sa pag-awas ng lana sa botelyang dala ko. Isa lang ang ibig sabihin nun. May kung anong masamang nilalang ang nasa paligid. Kung tama pa ang hinala ko, isa itong aswang. Nang maalala ko naman ang sinabi sa akin ni Aling Aida, mag-ingat ako sa mga bagong kakilala at mga bagong tao sa lugar. Kaya naman ang naisip ko kagad na maaari kayang ang pamilya ni Mang Eusebio yung aswang dahil kanina hindi naman umaawas yung botelya at nang makarating lang ako doon, saka ito nagkaganon. Marahan akong lumapit sa kubo. Pinagmasdan ko ang paligid. Sinisigurado kong walang nakaabang para sunggaban ako. Kaya nga lang, bigla kong narinig itong asawa ni Mang Eusebio na sumigaw at tila hirap na hirap. Dito ko na aninagan ang isang nilalang na nasa silong ng kubo nila. Nakaaktong nakahiga at mukhang nakangudngud yung mukha sa sahig ng kubo. Walang dudang aswang nga ito at sinisinghot niya yung samyo ng asawa ni Mang Eusebio. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na kumilos na. Delikadong ginagawa ng aswang at maaaring mapahamak itong ale sa loob ng kubo. Iginuhit ko naman sa lupa itong itak ko at dinuraan ang talim
Sabay marahang kong sinalakay yung aswang sa ilalim. Nagawa ko po itong saksakin sa tagiliran niya at naghuhumiyaw nga po ito. Sa labis na sakit, papaano po kasi nang masaksak ko ito? Iniikot ko pa yung talim sa loob ng katawan niya. Nilundagan po ko nito. Napaiga pa ako sa lupa at napaibabawan nito pero buong lakas ko itong sinipa at tumilapon. Mabalasik po yung aswang. Hindi ito umaatras. Kahit sugatan at muli pang tangkang sasalakayin ako. Pero dumating na si Mang Eusebio. Mabilis ang reaksyon ng manong at binunot niya agad ang itak na nakasukbit sa kanya. Pinaikutan namin itong aswang at bala ko talagang patayin ito. Kaya nga lang ay bigla itong gumamit ng taga sa bulag. Nawala sa paningin namin at naglaho ito ng tuluyan. Nako, at mabuti na lang at narito ka, Taimyong. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa pamilya ko. Maraming salamat. Dito nagkaroon na po ako ng kutob dahil sa nangyari. Kaya naman hindi ko po binigyan ng gamot itong asawa ni Mang Eusebio. Bagkus, pinayuhan ko po ito na magpatingin sa doktor. At malakas ang kutob kong buntis ang asawa niya. Kung bibigyan ko ito ng gamot, nagawa ko maaaring makaapekto sa bata at malaglag pa ito. Naunawaan naman ito ni Mang Eusebio at sa kinaumagahan nga raw ay dadalhin niya sa bayan ang misis niya. Inalok pa ako nito magkape pero nagpasalamat na lang ako at sa halip nang hiram na lang ako ng ilawan na may magamit akong pauwi. Iniisip ko kasi noon na baka tambangan ako ng aswang sa daanan. Alam ko pong hindi ito si Aling Aida. Papaano po kasi lalaki yung aswang. Halata sa pangangatawan kaya natitiyak kong hindi yung matandang si Aling Aida ang nakainkwentro ko. Sa daan naman pauwi naman ay maingat ako. Nag-usal ako ng ilang orasyong gagabay sa akin. Poprotekta lalo pa at alam kong marunong sa mga buhay na salita ang nilalang at kayang gumamit ng tagasabulag. Gamit naman ang aking nag-iisang mutya ng alitap-tap, magagawa kong mailantad ang anumang nilalang na nagtatago sa dilim. Hindi ko lang talaga ito nagamit nung kaharap ko yung aswang dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi nga po nagkamali dahil sa may nakamasid sa akin. 2 pares ng mga mapupulang mata ang nakita ko sa unahan. Ibig sabihin lang ay hindi nag-iisa yung aswang kanina. Malamang sa malamang ay nag-aabang akong makalapit sa kanila upang masalakay nila pero ang ginawa ko po ay lumihis ako. Sa may kakawiyan ako dumiretso. Doon ko sila planong iligaw. Hindi po ako takot nito. Umiiwas lang ako sa direktang pag-atake nila at komprontasyon. Kung nasa gubat ako, magagawa kong makapagtago at hindi nila ako magagawang dagitin sakaling subukan nilang lumipad. Masukal ang kakawiyan at hindi posible ang paglipad sa loob nito. Pero yun nga, nakasunod ang mga aswang at ang masama pa nito. Ito yung mga aswang na walang pakpak. Nalaman ko ito nang makita ko silang mabilis na tumatakbo. Papasok doon sa may kakawiyan at hinahanap ako. Habang ako naman ay naroroong nakatago sa may gilid ng ilog, nakalubog sa tubig sa kadiliman ng gubat. Isa lang ang kailangan kong gawin dito, ang lituhin sila, ang hayaang tangay ng ilog ang amoy ko upang hindi nila ako masundan pa. Kaya naman po ang ginawa ko, ibinuhos ko yung dala kong gamot sa damit ko at isinabit ko ito sa isang puno. Oras na daanan ito ng hangin, ito ang makaamoy
nung mga aswang at iyon ang magiging pagkakataon ko para makalayo sa kanila. Maayos na po sana ang lahat kung hindi lamang ako napatid sa isang ugat at masaksak ako ng itak na dala ko. Doon sila biglang naghiyawan at alam kong papalapit na sa akin ang dalawa. Nang walang kung ano-ano ay biglang may isang taong nakatayo sa harap ko. Gulo-gulo ang buhok at nakakatakot ang presensya ng bigla naman itong magsalita. Agad kong nakilala ang boses nito, si Aling Aida. Pagwiwika nito na tumayo ako at sumunod sa kanya. Masakit man ang sugat ko at nagdurugo ay sinundan ko itong matanda na dire-diretso lang sa paglalakad. Nawari mo pa, hindi ito nahihirapan sa daan hanggang sa sapitin po namin itong bahay niya. Malaki at puno po ng ilaw na mga gasera. Pinatuloy naman ako nito at pagkapasok ko lang sa bakuran niya, may kinuha itong timba at isinaboy sa bakuran at sa may tarangkahan at pagkatapos ay isinara na ang pinto ng bahay niya. Sa puntong iyon, medyo nagdidilim na yung paningin ko dahil sa dami ng dugong na wala sa akin. Pero nag-umpisang kumuha ng kung ano-anong halaman itong si Aling Aida. Pinalatag niya sa may papag yung binti ko na may sugat at gamit itong mga dinikdik na halaman at ugat ay itinapal niya ito sa sugat ko matapos niyang hugasan ng maligamgam. Nakakapagtaka lang talaga na hindi po ko nasundan nung mga aswang sa bahay ni Aling Aida. Sa kabila ng labis na pagdurugo ng sugat ko, nakaidlip naman po ako nito na naginip pa ako noon na naroroon si Lolo at nakangiti sa akin at sinabihan akong gumising na. At nang pagdilat ko nga ng mata ay naroroon si Aling Aida. Abala ito sa kusina niya. Nang mapansin niyang gising na ako, sinabi niyang kailangan ko nang umuwi at maaaring hinahanap na nga ako daw ng tatay ko. Ayaw niya daw na makita pa nila tatay na naroroon ako sa bahay niya. Ayaw niya ng gulo. Kaya naman nagpasalamat ako at agad nang umalis. Tama naman po si Aling Aida dahil nang makalabas ako ng kakauyan, nakita ko naman sila tatay kasama si Mang Eusebio at kausap nga ang kapitan namin. Nagbabalak pala silang hanapin umano ko at pinuntahan pala ako nila tatay kay Mang Eusebio. Pero dahil sa sabi nga ni Mang Eusebio na nakaalis na ako, nag-alala silang lahat, lalo pa at nakasagupa pala ako ng aswang. Dito tinanong naman ako nila tatay kung saan ako nagpunta at kung ayos lang daw ba ako. Ipinaliwanag ko ang lahat at sinabi kong hinabol ako ng 2 aswang at iba ito sa nataga namin dahil sa parehong mga mahaba ang buhok nung humabol sa akin. Samantalang yung nasugatan kong aswang, parang wala itong buhok. Nagdayla na lamang ako na pagod ako at inaantok at may sugat pa nga sa paa. Kaya naman gusto ko nang umuwi. Alam ko po kasi na hindi naman ako titigilan ng mga tao sa amin sa pagtatanong tungkol sa aswang at ayokong nakikipag-usap sa kanila. Sa bahay naman pagdating ko, agad kong nilinisan yung sugat ko at ginamot ko po ng mga sarili kong gawang gamot. Bagamat tinulungan po ko ni Aling Aida, pero mas tiwala po ko sa mga gawa kong gamot. Maayos yung ginamit sa aking mga halamat na pakipot nito, yung sugat at napigilan yung pagdurugo. Pero alam niyo na po yung sigurista, kaya naman nilagyan ko ito ng mga pangontra sa aswang at pangyayanggaw. At dito binindahan ko na ng maayos. Pagkatapos ay saka po ko nahiga. Nag-umpisa na kasi ang pagkirot nito.
Sa mga sumunod na araw, nanatili lamang ako sa bahay. Nagpagaling ng sugat at pilit na inaalala yung mga aswang. Natitiyak kong malapit lang sila sa amin kasi alam nila kung saan ako dadaan papauwi at doon nila ako inabangan. Pero ang tanong lang ay kung sino. Kung sana magagawa ko lang tingnan ang bawat isa sa mga kalugar ko. Kung sino ang may sugat sa tagiliran, baka matukoy na namin kung sino ang mga aswang, kaya lang hindi ko pa kayang maglakad. Ayoko din maimpeksyon pa yung sugat ko. Sa araw-araw ay nakikibalita na lamang ako kay tatay. Kumpirmado nga daw na buntis yung asawa ni Mang Eusebio. At siguro sa pagtanaw ng utang na loob nito, madalas itong napapadaan sa bahay para mangamusta at minsan may dala pang tinapay. Nang humingi ito ng tulong sa akin sa mga pangontrang pwede nilang magamit, at madalas nga raw na nakakarinig sila ng mga wakwak sa gabi. Kaya nga hindi na nagpapaabot ng hapon sa panaderia si Mang Eusebio, at kinakailangan daw na 5:00 pa lang ng hapon ay nasa bahay na ito. Ilang beses daw kasing may naliligaw na itim na baboy ramo doon, at minsan naman isang malaking pato. Kaya naman binigyan ko ito ng mga bagay na dapat gawin at ilagay sa bakuran nila, at sa higaan na rin ang misis niya. Sabi ko pa na oras na gumaling ako, susubukan naming sugpuin yung aswang. Gusto kong makagante, at kung di dahil sa paghabol nila, hindi sana ako nagkasugat sa binti. 1 buwan ang lumipas at maayos na ang kalagayan ko nang minsan kong muling bisitahin sila Mang Eusebio. Nakita ko na agad ang marka ng mga nilalang na nagmamatiyag sa gabi. Mga hukay sa bakuran, mga pagkalmot sa dingding, at mga natutuyong sanga ng mga puno na maaaring dinapuan ng aswang o nalawayan ito kaya nalanta. Lahat ng mga senyales ng pang-aswang sa pamilya. Bagamat nasabi ko na hindi ko na talaga ugali na tumulong sa mga kabarangay ko. Pero kung iisipin, ay hindi po namin talagang kabarangay sila Mang Eusebio. Mga dayo lamang sila doon, at iniiwasan pa nga ng ibang mga kalugar namin dahil sa weirdo daw at hindi ito nakikipag-usap. Mang Eusebio, wag ho muna kayong papasok sa trabaho bukas. Dito po akong magpapaumaga sa bahay ninyo. Susubukan nating siluin niyang aswang bago pa man silang makapaminsala ng tuluyan. Kailangan na natin silang mapigilan. Yan ay kung ayos lang po sa inyo. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, Taemyong. Alam kong iwas talaga sa amin ang mga kalugar natin at hindi pa nila kaming lubusan tanggap. Pero lumalabang kami ng patas sa buhay at hindi kami masasamang tao. Kaya nga nagpapasalamat ako kahit paano. Tinutulungan kami ng pamilya mo. Huwag niyo na pong alalahanin yon. Isa pa ay may atraso din sila sa akin. Dahil sa kanila, kaya ako'y naratay sa bahay ng 1 buwan. Naghanda naman ako ng mga patibong sa bahay ni Mang Eusebio. Sinigurado ko na kung sakaling lalapit man ang mga aswang sa bakuran, ay malalaman namin ito. May mga inilagay akong panilo. Makatakas man sila, tiyak na magtatamo sila ng mga sugat na hindi naman agad maghihilom, at magagawa kong malaman kung kabarangay namin sila sa kinaumagahan. Sumapit po ang gabi. Nakatakda kaming magbantay ni Mang Eusebio. Todo kape kami noon para lang wag antukin. Kaping bigas lang po ang iniinom namin at isang malaking pitsil nga nito. Subalit, hindi pa din ito naging epektibo laban sa kakayahan ng aswang. Nagawa nitong patulugin sila Mang Eusebio, at kung hindi ko na nga po naagapang sugatan ang sarili ko, ay malamang pati ako nakatulog na din.
Bagamat hindi naman sila makakapasok talaga dahil sa mga pangontrang ibinigay ko kay Lamang Eusebio. Pero malay natin, di ba? At magawan nila ng paraan. Nanatili naman akong gising. Ramdam ko na ang mga kaluskos sa labas. Alam kong pepwersa silang pumasok dahil sa lakas ng mga angil nilo. At doon nga po nakita ko tong isang aswang na nakadungaw sa labas ng bintana. Hindi naman ako agad nakita nito dahil sa naroroon ako sa may gilid na lihis sa paningin niya. Walang pag-aalinlangang tinaga ko ito sa muka. Malinaw na aswang ang nakikita ko at walang ibang pakay ang mga yon kundi ang buntis. Dito sumigaw itong aswang na tinamaan ko sa muka at yung iba naman ay tila sumasagot sa pagsigaw nito. Dito ko na sinubukang gisingin si Mang Eusebio. Binuhusan ko pa ito ng kape. Di bali ng mainit basta magising lamang ito. Taranta naman itong napabalikwas at ipinaliwanag ko na ang pangyayari. At dahil sa nagising ito, ginawa na namin yung plano. Balak naming sunugin ang mga aswang gamit ang mga botelya ng kerosene na ipinabili ko pa kay Mang Eusebio. Hindi ko naman alam kung ilan ang naroroon, pero tiyak kong higit ito sa 2 aswang. Paglabas pa lamang po namin sa pinto, kita na namin ang mga mata nitong kumikislap sa dilim nang matamaan ng mga ilawan namin. Imbis matakot ay panay, pagmumura ang ginawa ni Mang Eusebio at hinamon ang mga aswang na sumugod pero walang naglakas ng loob. Tila nasindak din sila nang makitang hindi nakakatakot si Mang Eusebio. Hanggang sa siguro hindi na nakatiis itong isa sa mga aswang na nasa itaas ng puno. Dito nilundagan kami. Ngunit mabilis ang reaksyon ko at sinalubong ko ito ng garapa. Basag sa ulo niya yung garapa. At mabilis na kumalat sa katawan niya yung apoy. Nagwawala naman itong aswang. Taranta at hindi alam kung papaano aapulahin yung apoy. Naroroong nagsilundagan na din yung iba at sinubukang tulungan ito. Kasama nilang nasunog na mapatay yung apoy. Pero yun nga ang inaasahan namin. Nang lumantad sila, ay pinagbabato namin ng mga garapa. 4 na aswang ang kabuang nasa bakuran nila Mang Eusebio. Isipin nyo na lamang po kung mag-isa lamang si Mang Eusebio na lumalaban. Pero dahil sa pagtutulungan namin, dito na itaboy namin ang mga aswang. Nagkatawanan na lamang kami ni Mang Eusebio nang makita namin ang pagkukumahog ng mga aswang sa pagtakas patungo marahil sa ilog. Pero hindi ko na hinayaan pang lumipas ang matagal na sandali upang masukol ang mga aswang. Dahil ng pagputok ng araw, kasama sila Mang Eusebio at sila tatay, maging ang kapitan, pinuntahan namin itong hinihinala kong aswang, ang pamilya nila Mang Renato. Yung sinasabi ko pong kasabayang lumipat doon nila Mang Eusebio. Malakas kasi ang kutob ko sa pamilya. Pero nang puntahan po namin yung bahay nila, nagkalat lamang yung mga gamit. Wala nang tao sa loob. At amoy sunog pa sa bahay nila. Wala na pong nakita sa pamilya nitong si Mang Renato na umalis, pero yun nga, hindi na muli pang nakita ang pamilya nito sa aming lugar. Di umano, ayon sa may-ari ng bahay, 3 buwan ding hindi ito nagbayad ng renta sa bahay dahil nga sa wala daw pera at wala daw kita ang padre de pamilya. Kaya naman tuloy hindi namin malaman kung umalis ba ito dahil ayaw nilang mabuko na sila yung mga aswang o umalis ito dahil sa pagtakas sa mga utang nila. Maging sa mga tindahan kasi ay marami pala itong pagkakautang. Pero magkagayon pa man, natigil na
ang pangaswang sa asawa ni Mang Eusebio at dito na ipanganak na nang maayos ang sanggol. Naging ninong pangako. Tungkol naman kay Aling Aida, hanggang sa magkaasawa na po ako at anak, ay naroroon siyang patuloy na namumuhay ng mag-isa sa may kakawyan. Pero ni minsan, hindi niya talagang ginambala ang aming baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lagi po nating pakatatandaan sa buhay na ito ay isang malaking kasalanan ang mangusga ng tao ng walang basyan at hindi lahat ng pinaniniwalaan nating totoo ay tama. Wakas.